Ayan, so bali nandito po mga sir yung metros natin. So titingnan natin dito. Susukatin po natin yung kapal ng ating dry pack dito na ginagamit sa pagta-tiles. Ito po yung level bar natin na may sukat siya na ayan, halos 2 inches siya. 2 inches is halos 5 cm siya. Ngayon, dahil kasama na po yung tiles dito sa 5 cm natin, ibig sabihin po yung tiles natin is 1 cm. Ibig sabihin, pumapatak po ng 4 cm yung kapal po ng ating dry pack mixture. Yung 4 cm po natin is halos, ayan, so kumbaga nasa estimate po natin is 1.5 inch. So, yan po yung ibig nating sabihin dito. So, kaya kumbaga po yung sinasabi natin dito is, kumbaga masasabi po natin na nasa standard yung ganito pong kapal ng abang para sa ating pagpapatiles. Kumbaga po yung abang ng pinto dito sa subfloor is 5 cm, 2 inches. So, ibig sabihin po, yung magiging kapal po ng dry pack natin is nasa 1.5 inch. So, ayan, dahil nga levelado rin lahat talaga ito. So, magiging pantay-pantay lang po yan. Kasi dyan po sa hallway, sa labas, tapos dito sa kwarto, ginawa lang po nating pantay yung mga tiles dito. Bakit dry pack method? O kaya, kailan ba tayo gagamit ng dry pack method sa pagtatiles natin? So, unang-una pong titingnan natin sa pagpapatiles is, unang-una po, bago pa lang tayo magkabit ng ating mga pinto o kaya bago po tayo mag-flooring, so kailangan alam na po natin ano ba yung gagamitin nating paraan ng pagtatiles. Kung yung paggagamit ba ng original mixture o yung purong tile adhesive lang o talaga bang gagamit tayo ng dry pack. So pagdating po kasi sa paggagamit ng dry pack o yung paggagamit ng original mixture o yung purong tile adhesive lang, so ito po wala naman po itong, kumbaga po wala naman siyang problema. Unang-una po sa tibay o kaya sa itatagal ng ating tiles, parehas po yan tatagal. Meron po kasi mga nagsasabi na kapag dry pack daw po yung ginamit is kumbaga magtutuklapan yung mga tiles, hindi magtatagal, gano'n. So hindi po totoo yun para po sa akin. Dahil yung dry pack mixture po natin, hindi po talaga siya nakakaapekto sa pagtutuklapan ng ating mga tiles. Yun po yung gusto kong linawin na tungkol dito sa paggagamit po ng dry pack. So ito, kung mapansin nyo, ito po yung ating level bar na luma. Kung mapansin nyo, pantay na siya dito sa ating tiles. Nakapatong po siya dito sa subfloor natin. Ito po, alam po natin yung level bar is 5 cm o nasa 2 inches. So ibig sabihin po, ganyan kakapal yung hinabol natin na level o kaya taas ng ating tiles. So saan naman po ba tayo nagbase nito? So ibinase po natin yan dito sa pinto. Ayan, sa mga pinto po yan. Lahat po ng mga pinto dito is naka-level. Kumaga mga naka-level siya, para parehas po yung taas. Kaya yan, kung mapansin nyo dito, meron lang tayo ditong ayan, halos less than 1 cm. Ayan, ito po yung tiles na ito po, 1 cm po ito. Ayan, hindi po siya nakakasiksik. Ibig sabihin, less than 1 cm po yung allowance natin dito sa pinto. So yung pinaka-standard po nito na pag-allowance ko sa pinto is 5 mm. 0.5 cm lang siya. O binasehan ko itong level na ito is kumuha lang po tayo ng 5 mm doon sa main door. Doon lang po tayo nagbase. Tapos dinala po natin dito. Hindi po maiiwasan talaga na magkakaroon ng ganyan. Nagde-diferensya ng konti, mga ilang milimeter. So ngayon, yung point po natin dito is ano po ba yung pagkakaiba ng makapal na dry pack kumpara sa manipis. Kumbaga po yung standard o yung mas pinaka minimum na kapal ng ating dry pack, kailangan po at least 1.5 inch. 1.5 inch lang siya. So sa ganung kapal po ng level na habulan natin ng tiles, okay pa po yung paggamit natin ng dry pack dyan. So paano naman kung numipis o mga nasa 1 inch lang? So okay naman po yun. Pwede pa rin po natin gamitin yan ng dry pack, pero kailangan po mas basa na po yung halo na gagamitin natin.